So speaking of fake news, yung pagpapakalat ng fake news mga bossing, tingnan ninyo kung sino talaga ang totoong fake news. Tingnan nyo sino talaga ang totoong fake news ha. Kasi nung nakaraan mga bossing, ayan, nung nakaraan umugong mga boss, etong issue na si Pangulong Duterte daw ay nag-seek or sought asylum sa China. Nanghingi daw ng asylum sa China kasi hindi daw pinagbigyan. Sabi ko naman sa inyo, wala pong ganun ng China. Wala pong asylum ang China. Wala po silang ganung programa. So napaka-imposible po noon. At saka when you file an asylum, 3 araw lang nawala si Pangulong Duterte. Nagpunta pa sa Hong Kong kasama pa namin. Yung 2 araw na nasa Hong Kong si Pangulo, nakikita at nakakasama pa namin siya. Saan ka naman? Saan doon sa kanyang 3 araw na pagkawala na nakapunta siya ng China at nag-file ng ICC, nag-file ng asylum. Nag-request ng asylum. Putang ina niyan. Matatawa ka talaga eh. Pag nag-request ka ng asylum, ano yan? Parang sari-sari store? Pabili ng champion. Meron ka kagad makukuha. Pag bayad mo, may makukuha ka, ganon. Kaya pa-Gcash nga. Makukuha mo kagad yung Gcash. Meron bang ganon? Pag nag-file ka ng asylum, putang ina, unang-una sa lahat, kukumpletuhin mo lahat ng mga dokumento mo. As in, lahat ng dokumento mo. Lahat ng reason mo, bakit ka nagfa-file ng asylum. Kailangan kumpleto yan. Papeles, proof, text messages, CCTV footage, lahat. Kailangan kumpleto yan. Ipapasa mo yan doon. Sasabihin mo, delikado po ako sa Pilipinas. Meron pong gustong pumatay sa akin doon na sindikato. Ito po ang mga katibayan. Ako po ay nag-a-apply ng asylum dito sa bansa ninyo. So ang gagawin ng asylum nung consul, tatanggapin yon, i-review. 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, 2 buwan, tapos sasabihin nila approve or disapprove. Ganon yun. Hindi yun yung parang ito po yung mga dokumento akin na patingin, timbangin natin, kulang sa timbang, umuwi ka. Hindi yan hindi po yung ganon. Hindi yan junk shop. Tangin na tong mga loyalistain na to eh. Dati 2 tae, ngayon loyalistain na ang mga namamayani ngayon. Sabi ko nga sa inyo eh. Hearing tayo ng fake news. Ito mismo, media, fake news. Sasabihin lang nila na ayon sa aming pinagkakatiwalaang source. Anak ng tinapay, sinong source yan? Baka source ng shabu yan, ha? Pakinggan ninyo itong fake news na ito. Ganito sila gumawa ng fake news. Sabi ko nga sa inyo, tanga lang ang maniniwala sa ganito. Magpa-file ka ng asylum. 3 araw rejected na o 1 araw rejected. Ano yun? Pag-aaralan yun, putay na titingnan kung totoo o hindi. Kasi under United Nations, kung member ka ng United Nations, kapag may nag-seek sa'yo ng asylum, putay na kailangan mong i-accommodate. At habang yung papel mo ay nandoon at dinidesisyonan, hindi ka nila pwedeng iuwi. Kung halimbawa, 5 years bago matapos. Yung yung asylum mo, 5 years ka nila hindi pa pwedeng galawin. Pwede ka lang nilang galawin at pauwiin o deport kapag ka dinignay na yung asylum request mo. Ganon po yun. Pinagsasabi nitong mga bobo na to. Tangin na kayo, yung mga pangit na mga vlogger ni Bongbong ha. Ang lalaki na ng mga bibig nyo. Mga mukha pa kayong mga mababantot ha. Hindi nyo ayusin yung mga sarili nyo. Ang lalagkit ninyo. Sinabi maglalaro sa arawan eh. Ako kahit ganito kaitim, utangin na ninyo ang ang lotion ko, Aveeno ha. Mga walang hiya kayo ha. Ayan. Kaya ito ngayon, pakinggan ninyo itong itong fake news na to at isampal nyo sa mukha ng mga mahilig na sabihin na tayong mga vlogger ang fake news. Ako talaga. Fake news ako. Wala kayong matinong makukuha sa akin. Wala po akong basihan. Ito po ako'y nagre-react lamang. Kung ayaw nyo pakinggan, bahala kayo sa buhay nyo. Ito, pakinggan nyo. At iharap sa International Criminal Court, sinubukan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-apply ng asylum sa China pero tinanggihan siya.
Ayon po yan sa isang mapagkakatiwalaang source. Ayon po yan sa isang mapagkakatiwalaang source. Mapagkakatiwalaang source. Noong Enero pa lang, pinaghahandaan na raw ang plano para sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon ito sa mapagkakatiwalaang source na nakakaalam tungkol sa tinaguriang Oplan Tugis. Ang inang GMA to. Alam mo, Maris Umali, kaya ka pinapakyu sa sa dahig putang ina ka Apakapangit mo na, pangit pa ng ugali mo Yan sinasabi ko sa iyo kaya kayo kinukupal Kaya kayong mga media, kapag dumadaan kayo, lagi kayong sinisigawan, bias yan. Ang ina nyo kasi puros kayo kapikian. Galit na galit kayo sa mga vlogger, pero putang ina nyo, yung mga ibinabalita nyo, puro katarantaduhan, mga mata pobre pa kayo, wala naman kayong mga boses. Hindi nyo naman kaya magpahayag ng sarili nyo dahil mga papit kayo ng mga amo ninyo. Tangina nyo, umalis na kayo sa serbisyo, tapos mag-vlog na din kayo para lahat ng gusto nyo sabihin, masabi nyo, magmurahan tayo dito para hindi kayo naiinggit. Kasi kayong mga media, mga aso lang kayo. Mga aso kayo ng mga amo ninyo na may mga personal na agenda at may mga personal na kontrata dito sa mga matataas na tao sa gobyerno. Okay, kayong mga media kayo, wala kayong boses. Tagabasa lang kayo ng teleprompter. Tagapaghatid lang kayo ng balita, putang ina, walang mahirap sa trabaho nyo. Di naman kayo gumagawa ng binabalita nyo. Kaya wag kayong magmayabang. Puros naman kayo kapikian. Ayon sa aming source. Pag tinanong, sino yung source? Hindi pwedeng sabihin, source nga tapos ayan, ito mismo, China mismo gobyerno ng China mismo. Walang natatanggap na asylum application mula kay Duterte. Ano ngayon? Sino paniniwala natin? Yung pinagkakatiwala ang source? O ito mismong bansang sinasabi ninyong inapply ng asylum? Ina ninyong bubobo nyo? 我愿特别指出，杜特尔特先生赴香港系私人度假行程，中方从未收到所谓杜特尔特前总统及其家人向中国政府寻求庇护的申请。对于某些无中生有或别有用心的所谓知情人士透露，希望媒体朋友们认真甄别。 Ayan, I hope that our media friends will carefully make their own judgments and not take any truths from what they are saying. Kayo daw mga media, wag daw kayong mga fake news. Ayon po yan sa isang mapagkakatiwalaang source. Ayun na, source. Mapagkakatiwalaang source. Source. Tangina nyo, puros kayo mga kababuyan. Puros kayo mga kalokohan. Mga fake news naman pala kayo. Mga hinayo pa kayo, pinagkakatiwala ang source, yung mismong source. Nagtanggi na, walang ganun. Tangina talaga tong mga to. Parang yan, yung ano din ninyo, red notice. Puta, wala palang red notice. Puta, inang yan, hindi naman pala red notice yung ano, yung Interpol na yun. Diyos ko po, kayo kalokohan. Kaya wag kayong basta-basta maniniwala sa aming mga fake news. Fake news sila, ako din, fake news din. Wag kayong basta maniniwala rito. Again, disclaimer, ito pong channel na ito ay for entertainment purposes only. Tayo ay nandito magkwentuhan lang. Wala pong katotohanan. Lahat ng sinasabi natin dito, lahat ng binitawan nating salita ay kathang isip lamang. At hindi pa po napapatunayan ng siyensya. Maraming salamat po sa inyong panunood. Mabuhay po kayo. God bless us all and God bless the Philippines. You are all amazing. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa napakadaldal. Ngunit walang kwentang fake news peddler, fake news purveyor na si Boss Dada TV. Mabuhay kayo. You are all amazing. See you again sa susunod na vlog. Maraming salamat po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng
mabaluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap